pag lumabas yung attack dogs, you're on the right trail. So, ang tanong, who let the dogs out? But mga kababayan, mga mahal kong kapatid, kapwa Pilipino, KKK, mamili po tayo. Kuyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin. The Israelites were out of Egypt, but Egypt was still in them. Anong ibig sabihin nun? Just because napalaya na sila, hindi ibig sabihin na yung mind nila hindi pa rin slave mentality. Di ba? So, nung 1986, nagkaroon ng EDSA Revolution, sabi natin, never again. Sabi natin, hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan. And then, afterwards, between that, ngayon, 2026, naging issue nung 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi, Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty, di ba? Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So, pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Oo. Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation. If you stop there, panalo na sila. So, ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God, wala pa naman yung kill. May mga namamatay, pero so far, hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yon, di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa matching, sa unggoy, etc. Whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blas Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Weaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK, di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings, no, in the South China Sea or all over overall relationship with China,
Whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang siya, what do you call this, bias doon, at ayaw na sa kanya, at saka medyo aminin man nila hindi, kung ano na script ng Malacanang, yun na ang sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So, bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila dun sa Blue Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita nyo po, dina-downplay na. So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Diba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia, at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session namin, last trial date, sabi parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte? Ilan buwan yon umaabot ng taon? Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, Vice President. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, mga nambubudol? Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos na yung impeachment. But it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level Senator Pataas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda
yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So, makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost, ganun ba? O yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema hindi na eh, mag-iisang taon na, inventory lang, maglabas lang kayo, ano ang budget ng 2023, 24, 25. Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po, siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kante, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then, syempre, sa party list nila. So, napakarami yan. I won't go into details now. But, I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? We have 2 choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa supina nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to. Sa impeachment po, both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona, the bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. Di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less, yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is, yung amount na yan, kinita niya nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. So, pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganun din kay Senator Lacson, di ba?
ano yung actual, I didn't really pay that much attention, pero parang dumoble yung kanyang salin, tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon eh. Kaya tayo dinidistract, 'di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. Oh, and then afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Yung attack dogs, nandyan eh. So, once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Ako, mag-aaral ako. Napakaraming dokumentong dala ko. I started, I think, 1 o'clock, 1:30 in the morning kanina. I'll be doing that today, tomorrow. Pag lumabas yung attack dogs, you're on the right trail. So, ang tanong, who let the dogs out? But mga kababayan, mga mahal kong kapatid, kapwa Pilipino, KKK, mamili po tayo. Kuyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon, at tanggalin na natin ang korupsyon. Yun na lang po choice natin. So, maganda plano ni Lord, sana yun ang piliin natin.